Ano ang mararamdaman mo kung ginawa kang pambayad utang ng iyong ama? Handa mo ba siyang patawarin o kasusuklaman na lamang habang buhay? Itay, saan po ba tayo pupunta? Bakit po kanina pa tayo naglalakad? Pagtatanong ni Eko, ang musmus na bata. Pansin niya ang pagiging balisa ng kaniyang ama. Basta sumama ka na lang sa akin at huwag ka na matanong. Hawak-hawak ng kaniyang ama ang kamay niya. Hindi na rin siya nagsalita. Ang tanging nagawa na lamang niya ay sumunod sa ama. Subalit nagulat siya nung huminto silang mag-ama at may lumapit sa kanilang isang lalaki. Siya na ba sinasabi mo? Pagtatanong ng lalaki. Oh, siya na nga. Kunin niyo na siya. Saad ng ama ni Eko. Naguluhan ang bata sa sinabi ng kanyang ama, lalo na nung iabot ng kanyang ama ang bag sa lalaki at bitawan siya nito. Agad siyang humarap sa tatay niya. Ano pong ibig sabihin nito pa? Bakit niyo po ako binibigay sa kanya? Sumama ka na lang sa kanya, Eko. Sasama? Ayoko po, tay. Hindi po ako sasama sa kanya. Hindi ko po siya kilala. Pwede ba, Eko? Sumunod ka na lang sa sinasabi ko. Pero tay, ayoko po talaga. Sasama po ako sa inyo pa uwi. Wala nang pero-pero, Eko. Hindi ka na sasama sa akin, naintindihan mo? Huwag niyo po akong iwan sa kanya, tay. Umiiyak na pagmamakaawa ni Eko. Pero parang sarado na ang tainga ng kaniyang ama at hindi siya pinapakinggan. Mas lalong umiyak si Eko nung kunin ng lalaki ang kamay niya at naglakad na ang kaniyang ama papalayo. Pilit nagpupumiglas si Eko upang habulin ang kaniyang ama. Ilang beses niya ring tinawag ito, subalit hindi na ito lumingon. Kumain ka na dyan! Huwag ka na ngang umiyak! Galit na sambit ng lalaki at ang pangalan nito ay Manuel. Ayoko pong kumain. Ibalik niyo na lang po ako sa tatay ko. Ayoko po dito. Saad ni Eko. At napakamot naman sa ulo si Manuel dahil sa iritasyon kay Eko. Alam mo, ang kulit-kulit mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong wala ng tatay mo at hindi ka nababalikan nun? Dahil ikaw ang pinambayad utang niya sa amin. Kaya para magkaroon ka naman ng silbi, kumain ka dahil magmamalimos ka pa sa kalsada bukas. Hindi totoo yan. Babalikan pa ako ni tatay. Baka naghahanap lang siya ng pera. Sigurado akong babalikan ako ni tatay. Sambit ni Eko at natawa naman si Manuel sabay tulak sa sentido ng bata ng ilang beses. Nag-iisip ka ba talaga, ha? Hindi ka na babalikan nun. Lahat ng mga batang kasama mo dito, hindi na sila binalikan ng magulang nila. At habang buhay ka na dito, at susunod ka sa lahat ng gusto ko. Ilang buwan na nga ang lumipas, pero hindi na nga siya binalikan ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na baka isang araw, muling sumulpot sa harap niya ang tatay niya. Habang nasa kalsada siya upang magmalimos, nilapitan siya ng kapwa niya bata. Eko, nakamagkano ka na? Malaki na ba ang kinita mo? Pagtatanong ni Andrew. Bumuntong hininga si Eko at umiling. Matumal ngayon, wala masyado nagbibigay. Ganun ba? Kapag maliit ang bigay natin sa kanya, baka paluin niya tayo ulit. Ilan ba tayo makakawala sa kanya? Sigurado akong kung tatakas tayo, baka hanapin niya lang tayo at bugbugin. Kita mo naman ang ginawa niya sa ibang batang tumatakas. Ayoko mangyari yun. Saad ni Andrew. Hindi nakapagsalita si Eko, sapagkat kahit naman siya, takot tumakas at mahuli ni Manuel. Kaya nga araw-araw niyang pinagdarasal na dumating na ang kanyang ama. Huwag kang mag-alala, kapag sinundo na ako ni tatay, isasama kita. Umaasa ka pa rin na babalikan ka ng tatay mo? Oo naman. Bakit sinabi niya bang babalikan ka niya? Pagtatanong ni Andrew na nagpatahimik kay Eko. Tama nga naman si Andrew. Wala ngang sinabi ang kaniyang ama na babalikan siya. Pero gusto niya pa rin umasa na magbabago ang isip ng kaniyang ama. Hanggang isang araw, pinagpapalo si Eko ni Manuel dahil maliit lang ang binigay nitong pera. Tama na po! Masakit na po! Tama na po! Humahagulhol na sambit ni Eko. Subalit hindi siya tinatantanan ni Manuel. Anong tama na? Hindi kita titigilan. Sigurado ako nangungupit ka. Kaya laging konti lang binibigay mo. Saad ni Manuel at paulit-ulit na pinapalo si Eko. Walang umawat kay Manuel sa mga kasamang bata ni Eko at pumunta sa sulok at natatakot na madamay sila.
Pagkatapos paluin si Eko, nasa isang sulok na lang siya, habang tinitingnan ang mga kasamahan niya at si Manuel na kumakain. Ramdam na niya ang kalam ng sikmura at kahit gusto niyang humingi, alam naman niyang hindi siya bibigyan. Kaya ako sa inyo, hindi ako gagaya sa batang yan. Kung ayaw niyong papalo, maging tapat kayo sa akin. Naintindihan niyo? Sambit ni Manuel sa mga batang kaharap niya habang kumakain. Bawal niyo din siyang bigyan ng pagkain. Kaparusahan niya sa ginawa niya. Bilin din ni Manuel. Buong magdamag ngang hindi kumain si Eko. Hinang-hina ang katawan at ramdam niya ang hapdi sa bawat palong natamo niya mula kay Manuel. Habang malalim na ang tulog ng lahat, si Eko ay umiiyak pa rin sa isang sulok. Lord, kukunin pa po ba ako ni tatay? 2 taon ko na po siyang hinihintay pero bakit ganun po? Hindi na niya po ako binalikan. Akala ko pa naman po magbabago ang isip niya. Mukhang hindi po pala. Ang sama po niya. Hinayaan niya ako mapunta sa ganitong lugar. Bakit niya po yung ginawa sa akin? Hindi niya po ba ako mahal? Kaya pinambayad utang niya ako? Pagtatanong ni Eko habang tumutulo ang kanyang luha. Habang tumatagal, mas lalo na siyang nawala ng pag-asa. Mas lalong galit na ang nararamdaman niya. Hanggang isang araw, naisip na ni Eko ang umalis sa kamay ni Manuel. Eko, natatakot akong mahuli tayo ni Manuel. Paano kung saktan niya tayo at baka ano pa ang gawin niya sa atin? Huminga ng malalim si Eko at hinarap si Andrew. Kaya nga pupunta tayo sa mga pulis, diba? Para humingi ng tulong. Hanggang kailan mo ba gusto gawin to? Hanggang kailan mo gustong mabugbog ni Manuel? Kaya samahan mo na ako, Andrew. Isumbong natin siya sa mga pulis. Pero dadalhin nila tayo sa ampunan. Saad ni Andrew. Mas maganda na yun kaysa nakakulong tayo sa kamay ni Manuel. Para din matulungan natin ang ibang batang kasamahan natin. Gusto mo bang laging binubugbog ni Manuel kapag hindi natin binibigay ang gusto niya? Wika ni Eko. Pero natatakot talaga ako eh. Ayoko mabugbog ulit ni Manuel. Andrew naman, makinig ka sa akin. Kung hahayaan mong unahan ka ng takot, hindi tayo makakaalis sa kamay niya. Kaya sundin mo lang ang plano. Sasalisi tayo sa mga nagbabantay sa atin tuwing nagmamalimos tayo. Kailangan agad natin makatakbo kapag may nakita tayong pulis. Mas mabilis, mas maganda dahil kapag nahuli tayo ng mga tauhan ni Manuel, alam mo na mangyayari sa atin. Mahabang pahayag ni Eko. Ginawa nga ng 2 bata ang plano nila. Habang nagmamalimos sila sa kalye, nagmamasid din sila. Tinitingnan nila kung may pulis ba silang mapupuntahan at kung matatakasan nila ang tauhan ni Manuel. Nang makakita ng tiyempo si Eko at makita niya rin ang pulis, sinanyasan niya si Andrew. Agad silang nagkukumahog na tumakbo, lalo na nung makita sila ng tauhan ni Manuel. Hay mga bata! Bumalik kayo dito! Bilisan mo, Andrew! Baka mahuli nila tayo! Sigaw ni Eko. Subalit napahinto si Eko nung nadapa si Andrew at malapit na kay Andrew ang 2 lalaki at itim na van na sinasakyan nila. Tumakbo ka na, Eko! Bilisan mo! Sigaw sa kanya ni Andrew. Umiiyak si Eko at nagpatuloy siya sa pagtakbo para lang makahingi ng tulong sa mga pulis. Hindi nga nakuha si Eko ng mga tauhan ni Manuel dahil natulungan agad siya ng pulis. Subalit si Andrew, hindi niya nakasama dahil nadakip ito at agad sinakay sa van kasama na rin ang mga batang kasamahan niya. Iho, natatandaan mo ba kung saan kayo dinadala ni Manuel? Ang alam ko lang po, sa isang lumang building kami namamalagi. Pero hindi ko po alam ang eksaktong lugar. Sagot ni Eko. Sige, ganito na lang iho. May papakita kaming larawan sa'yo dito. At ituro mo kung isa sa mga itong tinutukoy mong tao. Saad ng pulis. Isa-isa ngang pinakita kay Eko ang mga larawan. At napatigil yon sa isang pamilyar na mukha sa kanya. Siya po ang tinutukoy ko. Saad ni Eko. Siya po yung gumugulpi sa amin sa tuwing wala kami mabigay na malaking pera. Siya po yun. Umiiyak na wika ni Eko at para bang nagkaroon siya ng trauma sa kamay ni Manuel. Sir, nakita na namin ang location ng tinutukoy ng bata. Pero wala na mga tao doon. Siguro po nakalis na dahil alam nilang magsusumbong ang batang to. Saad ng isa pang pulis. Po! Gulat na sambit ni Eko. Hindi po pwede. Sigurado po kung bubugbugin nilang kaibigan kong si Andrew. Mamang pulis, kailangan po natin sila mahanap. Pakiusap po. Baka pumapatay nilang kaibigan ko.
Saad ni Echo habang umiiyak at nag-aalala sa kaibigan. Iyo, huwag ka mag-alala. Hindi kami titigil hanggat hindi sila nahahanap. Sa ngayon, wala ka bang magulang o kamag-anak na pwede nating tawagan? Pagtatanong ng pulis. Agad napahinto si Echo habang iniisip ang kanyang ama. Bata pa lang kasi, wala na siyang kinilalang ina. At ang side naman ng tatay niya hindi malapit sa kanya. Ayaw niya ring bumalik sa kanyang ama, sapagkat baka gawin ulit ng kanyang ama ang ginawa dati. Wala po. Wala na po. Saad ni Echo habang nakayuko ang ulo. Dinala nga si Echo sa ligtas na lugar at malayo sa mananakit sa kanya. Sa lugar kung saan may mga bata rin siyang kasama na iniwan o nawala ng magulang. Habang abala si Echo sa ginagawa niya, agad niyang narinig ang kanyang pangalan. Echo! Echo! Napalingon si Echo at nakita si Andrew na kumakaway sa kanya habang nakangiti ng malawak. Subalit may akay-akay na itong saklay. Mabilis na tumakbo si Echo at niyakap ng mahigpit ang kaibigan. Nahuli na si Manuel, Echo! Wala na tayo sa kamay ni Manuel. Nakalaya na tayo. Umiiyak na saad ni Andrew at kahit si Echo ay umiiyak. Ligtas na tayo, Echo. Hindi na niya tayo masasaktan. Tumango-tango ang ulo ni Echo at nginitian ang kaibigan. Oo, ligtas na tayo, Andrew. Wala naman nanakit sa atin. Sorry kung hindi kita natulungan nung araw na yun. Sorry kung iniwan kita. Wala kang kasalanan, Echo. Masaya akong nakaligtas ka at hindi ka nila nahuli. Baka kasi sapitin mo rin ang ginawa nila sa akin. Napatingin si Echo sa kabilang paa ni Andrew. Binugbog nila ako at pinagpapapalo ng 2x2. Nung nahuli nila ako pero buti na lang dumating ang mga pulis at dinala ako sa hospital. Salamat sa ginawa mo, Echo. Nanatili nga sila, Echo, sa Boys Town. Doon sila na malagi hanggang isang araw biglang may bumisita kay Echo. Nagulat siya dahil muli niyang nakita ang kanyang ama. Ang ama niyang ginawa siyang pambayad sa utang. Malayo pa lang, kilalang kilala na ni Echo ang lalaking nakaupo sa isang upuan sa may garden area. Nanginginig ang buong katawan niya at parang ayaw niyang makita ang ama niya. Subalit biglang lumingon ito sa kanya at tumayo ito sa pagkakaupo. Walang nagawa si Echo kundi ang maglakad palapit sa kanyang ama. Huminga pa siya ng malalim at parang nakaramdam siya ng galit, lalo na sa bawat hakbang na ginagawa niya. Naaalala niya ang naranasan sa kamay ni Manuel. Anong ginagawa niyo dito? Nandito ako para bisitahin ka. Kumusta ka na? Hindi niyo na dapat ako binibisita. Ayos na ang buhay ko dito. Pero anak. Anak? Anak? Totoo ba yan? Pagkatapos ng ginawa niyo sa akin? Tapos tatawagin niyo akong anak? Pagkatapos niyo akong gawing pambayad utang sa Manuel na yun. Tapos ngayon, papakita kayo sa akin? Ang kapal ng mukha niyo. Sumbat ni Echo habang umiiyak. Lumapit sa kanyang ama niya at pilit siyang hinahawakan. Subalit tinataboy lamang ni Echo ang kanyang ama. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa ginawa ko. Patawad. Patawad? Anong magagawa ng patawad na sinasabi niyo sa pinagdaanan ko sa kamay ng taong yun? Lagi akong binubugbog doon at minsan hindi pinapakain tapos ikaw, ngayon ka pa dumating. Kung kailan hindi na kita kailangan at hinihintay, ba't ngayon ka pa nagpakita? Parehas napagulhol ang mag-ama. Naiwan si Echo na walang tigil sa pag-iyak. Lumipas na ang panahon na kapag-aral si Echo at yung kaya na niyang mamuhay at makipagsapalaran sa labas. Umalis na siya at naghanap ng trabaho. Nagtagumpay nga si Echo sa buhay. Napatawad man niya ang kanyang tatay, subalit hindi nawala ang pagdurusang natamo niya sa kamay ni Manuel.